Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Yung pong iniwang topic noon ay ukol sa alin ang ililigtas. Yun po ay bunga nung tanong ng isa nating magulang noon diyan na ang sabi niya kung may kaligtasan, alin ang dapat iligtas sa tao? Yung bang katawan, kaluluwa o espiritu? Unang-una sa lahat, alamin natin, alin kaya ang ililigtas? Kung tayo maliligtas, supposing na maliligtas na kayo, alin sa ating yung salita kasi ililigtas merong object na ililigtas kasi may pagliligtasan, ililigtas sa parusa. Alin ang ililigtas sa parusa? Maaaring yun po isang vital question. And it is a valid question concerning the doctrines of the scriptures. Valid question yung itanong ng tao yung alin ang ililigtas. Sapagkat sa Biblia meron tinatawag na tatlong kalagayang sinabi sa Ebanghelyo ni Cristo. Doon po sa unang Thessalonica 5:23. Dito, pakinggan nyo. At papabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, maliwanag po yun. Mayroong gustong maingatan ang Diyos sa mga taong Kristiyano. Ang kausap po rito ni Pablo ay ang mga Kristiyano sa Thessalonica ng una. Ang sabi na ang inyong wikang katawan, kaluluwa at espiritu ay ingatang buo hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, doon po sa sinabi niya na yun na katawan, kaluluwa at espiritu, meron pong dapat tayong mapansin doon. Iba yung katawan ayon sa Biblia. Iba yung kaluluwa at iba rin yung espiritu. Gusto ko pong talakayin sa inyo para magliwanag sa atin kung alin ang ililigtas. Doon sa tatlong binanggit ni Apostol Pablo, alin po nung nangangailangan ng kaligtasan? Katawan, kaluluwa o espiritu? Bakit po natin tinatanong ang bagay na ito, mga kapatid? Kasi kung hindi natin malalaan, magkakaroon tayo ng halo-halong misconception kagaya na nangyayari sa ating kinagis ng pananampalataya. Yung kaluluwa raw ay pag todo los santos liligid-ligid galing sa purgatorio at humingi ng awa dito sa tagalupa. Ipagmisa o kaya libusan. Kami kaluluwa kami tambing sa purgatorio ng galing. Sabi, kung kami po limusan, dali-daliin sulamang. Tapos, baka kami mapagsanghan ng pinto ng kalangitan. Therefore, we were made to believe na yung kaluluwa is something na naglilibot-libot, isang bagay na nasa impyerno o nasa purgatorio, para bang may station siyang pupuntahan, purgatorio, tapos from purgatory, magpupunta siya ngayon sa langit kung ipagpapamisa siya. Kung hindi siya masyadong ipagpapamisa at hindi siya maaalaala ng kahit na sino, nanganganib na habang panahon siyang nasa purgatorio. Wala ko tayong ibig sakta ng kalooban sa ating sinasabi. Kasi it implies, mga kababayang Katoliko,
mga members and officers, laymen of the Catholic hierarchy in the Philippines. We are obliged to believe or to, let's say, by implication, pag hindi mo ipinagsamisa, something harmful will happen to the soul in purgatory. The need for mass or prayers implicates that it can help in the suffering of souls in purgatory. There arises the need for a mass or masses. Ngayon, pagka walang misa, ibig sabihin nun, parang walang tulong na nangyayari sa mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya ang ating masasabi, mga kapatid, kung tayo po nag-iisip sa ating pinaniniwalaan, siguro makikita natin ang importansya ng pag-aaral at pagsusuri. Yung kaluluwa nasa purgatorio, yung katawan nasa nisyo, na kung minsan nananakaw pa rin ng mga sabihin na natin, baka kasabot yung sepulturero sa pagnanakaw ng mga ngipin ginto, yung mga isa pinupukpuk daw yung martilyo, makuha lang yung ayun. At yun namang espiritu niya para bang isang bagay na bibitin-bitin naman sa mga punong kahoy. At yung espiritu na yon, pag napaglihingan daw ng isang naglilihi, kakainin yung bayabas, nakakain yung espiritu. Ipapanganak muli yung tao. Yun ang tinatawag namang reincarnation. Reincarnation na pinaniniwalaan hindi lang ng mahihirap, hindi lang lalong maraming respetadong tao sa buong mundo. Halos 1 bilyon at kalahati sa mundo naniniwala sa doktrina ng reinkarnasyon. Na yung espiritu ng tao pumupunta sa mga halaman saka sa mga hayop. Pag kinain mo yung prutas, kung nakakain mo yung espiritu, papanganak uli, mabubuhay na naman siya uli sa mundo. Yun ang reinkarnasyon. Turo po yan ni Buddha, turo yan ng Zen, at saka turo yan ng Zoroastrianism, kung di ako nakakalimot. Kasama yata ang Zoroastrianism dyan sa doktrina ng inkarnasyon, reinkarnasyon. Dahil dito sa dalawang o sa tatlong bagay na ito, nagkaroon ng malaking confusion ang maraming tao sa mundo. Yung salitang katawan, kaluluwa at espiritu. Marami mong espekulasyon dyan. Para kay Mike Velarde, narinig ko minsan, tinake ko, ang kaluluwa yung isip. Sinabi niya po yan sa isang live television program. Ang kaluluwa raw yung kaisipan. Agad ko namang naisip yung sinabi sa Biblia na paglingkuran mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Lalabas naman magkaiba yung isip at saka yung kaluluwa dahil binabanggit dun eh. Sabi ko agad siyang maligo sa sitas na yun, ano? Pero hindi natin siya hahatulan. Malay mo. Titignan mo natin, we'll examine different religious beliefs in the light of the scriptures. Kung ano talaga yung tinatawag na ililigtas. Kasi usapan tayo ng usapan ng kaligtasan, baka hindi natin alam kung ano yung ililigtas. Baka akala natin ililigtas ito, mahal na mahal natin ito. Ando ng manicure, sa una bat, ito talagang hindi madapuan ng lamok na we cherish ourselves, our body. We love it more than anybody else.
or more than anything else in the world. Yung may pananaw na sinasabi ni Satanas na ang tao mahal niya talaga yung kanyang sarili, kanyang katawan. Makikita niyo rin po yan mamaya. Kaya alamin natin, alin dito sa mga binanggit ni Pablo sa unang Tesalonica 5:23 ang nangangailangan ng kaligtasan. Alamin natin ang buong kabuuan ng tinatawag na tao. Umpisaan na po natin ang ating pagsusuri. Ano yung katawan? Kasi katawan, kaluluwa, spirito. Una po natin agad na isipin o alamin sa Biblia, ano ba yung katawan? Kung Biblia ang pag-uusapan, yung katawan natin, ano yun? Pakinggan nyo sa 2:26 ni Santiago, ganito nakasulat. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kung paano ang wika ni Santiago na yung katawang walang espiritu, patay. Gayon din ang pananampalataya walang gawa ay patay. Therefore, maliwanag, yung katawan, hindi yun yung espiritu. Those are two separate entities. Iba ang katawan sa espiritu. Sapagkat yung katawan, pag walang espiritu, patay. Gaya ng pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya ang pananampalataya ng maraming Baptist, patay. Hindi naman lahat. May Baptist kasi tayo ngayon ditong bisite. Sabi kasi ng mga Baptist, hindi na raw kailangan ng gawa, ang mabuting gawa. Lahat daw ginawa na ni Jesus sa krus. At kung ginawa na ni Jesus sa krus, hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti. Ligtas tayo kahit walang gawang mabuti. Ibig sabihin nun, ligtas tayo kahit tayo patay. Ang katawang hiwalay sa espiritu ay patay, gaya ng pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Buta nyo? Kaya, dito sa terminong ito, iba po ang pakilala ng Biblia dun sa katawan sa espiritu. Yung espiritu ang nagbibigay buhay sa katawan. Iwalay mo yung espiritu sa katawan, katawan pa rin yung kaya lang ay patay. Anong katunayan sa Biblia ng inyong espiritu? Yun ang nagbibigay ng buhay doon sa katawan. Pakinggan nyo. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayun. Ang espiritu nga ang wika ang bumubuhay. Di pinatunayan ni Kristo talagang the life that giveth life to the body is the spirit. Hindi po pwedeng mabuhay. Kaya nga may mga scientifico, sa isa pong pag-aaral na ginawa sa London, kumuha sila ng modelo ng isang human cell. Alam niyo po yung kahulugan ng sinatawag na cell, ganito po kumbaga sa ating bahay, pag ating panambahay o building, meron kang mga building blocks, parang mga adobe na pinagduktong-duktong para makabuo ng pader o kaya yung pinakadingding ng bahay. Bawat isa po rito, ito katumbas yung sinasabi na cell o cellula. Kumuha sila ng modelo ng isang cellula ng tao. Kumuha sila sa laman. By the way, ang ating pong katawan ay binubuo humigit kumulang ng 3 trillion yatang cells. Ngayon, kumuha sila na isa, nilagay nila sa laboratory, nag-examine nila yung exact proportion ng mga chemical, ng iba't ibang mga sangkap na tinatawag na cell. Gumawa
gumawa sila ngayon ng katulad ng isang cell ng tao. Yung exact oxygen, water, hydrogen content, lahat ng mga nandun sa cell ng isang tao. Di mga nila eksakto, nakopya naman nila. Ang pinagtataka nila, after supplying all the necessary nutrients, yung cell na ginawa nila, walang buhay. Hindi nila malagyan ng buhay, hindi nila mabuhay yung cell. Kaya doon sila huminto. Knowing that life does not come from the exact proportions of nutrients and material content of a cell. Hindi doon kumuandun lahat buhay na, no? Napatunayan nila somehow, meron palang isang hindi nila kayang gawin. Yung bigyan ng buhay, yung cell na ginawa nila sa isang laboratorio. Pinatutunayan po ni Cristo yun, at ni Santiago, na ang katawang hiwalay sa espiritu ay patay. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi po ang eksaktong pagkakasangkap-sangkap ng mga sustansya o ng mga elemento ang bumubuo ng buhay. Yun po isang bagay na sobrenatural. Something that is supernatural. At yun po ay ang espiritu. Therefore, pag nakakita ka na po ng isang katawang naglalakad, ibig sabihin, simply, may espiritu yun. Hindi po ba? Alisin na espiritu, patay. Pero pag lumalakad yung katawan, may espiritu. Ngayon, yung espiritu, doon po nagkakamali ang marami. Akala nila, pag may espiritu na ang tao, espiritu na agad ng Diyos yun, na banal. Dalawang klase po ang espiritu ng Diyos. Isang espiritu na nagbibigay ng buhay sa laman. At isang espiritu na hindi nagbibigay ng buhay sa laman, kundi espiritu nagpapabanal sa laman. Ngayon, ganito po ibig ko sabihin nun. Ang kriminal, yung bibitayin sa silya elektrika, may espiritu po ba yun o wala? Meron. Yung kalabaw, meron po yan. Meron po yan. Kaya nga sabi ko minsan kasi nagpasalamat si Brad Dick doon sa Pampanga. Naghanda siya, 2 baka pinatay. Yung papatay na ng matadero, sabi ko, paano kayo kung magpatay ng baka? Sabi ko ng matadero, pinupukpok namin ng ulo, hindi ba ako mamamatay yun? Hindi ka, aalisin lang yung malay tao, tapos kasasaksakin. Sabi ko, ano? Malay tao, hindi naman tao yung baka yun Malay baka siguro ako. Aalisin yung malay baka, tapos pag wala ng malay baka, at saka sasaksakin. Iba yung malay tao sa malay baka. Ano po ibig ko sabihin? May malay na nagbibigay ng buhay sa baka. May espiritu ba ang baka o wala? Basahin po natin sa Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatimpagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga. At ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop. Ayun. Sino nakakalang kung saan pupunta yung espiritu ng hayop? Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok. At lahat ay nangauuwi sa alabok muli. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napailang lang at ng diwa ng hayop kung napaibara sa lupa? Kayo?
Yung diwa ng tao, napapailaw o kung yung diwa ng hayop yung napapaibaba sa lupa, sino makakaalam doon, sabi ng Biblia. Therefore, pareho may diwa o may espiritu. Mapahayop, mapatao, may espiritu. Tandaan niyo po yan. At yung espiritu na yun, isang hininga. Pakiulit yung tinatawag na isang hininga, kapatid na. Oo, silang lahat ay may isang hininga. Kayo, hayop, tao, pareho lang ang hininga niyan eh. Diba? Even if you are going to examine this scientifically, pareho naman talagang isa lang ang hininga ng hayop at saka ng tao eh. We all inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. Diba? Unlike the plants and other living organisms, aside from the animal kingdom, they inhale carbon dioxide, and through the process of photosynthesis, by the use of carbon dioxide, they exhale oxygen. Ano po ang ibig kong ipakita rito? Tama ang sabi ni Solomon, saan man natin dalhin, isa ang hininga ng hayop at saka ng tao. Yung diwa ng hayop, ng hininga, yung buhay ng hayop, yung ding diwa na yon ang ikinabubuhay ng tao. Ang tawag po sa Biblia ng sa diwa ay espiritu. Tingnan niyo, kung alin yung diwa o espiritong bumubuhay sa tao at sa hayop. Sa Job 12:3, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Sabi ng Biblia, ang buhay ko'y buo sa akin. Ang espiritu ng Diyos nasa mga butas ng aking ilong. Tayo, asan mo yung espiritu ang bumubuhay sa tao? Nasa butas na ilong. Sabihin na iba, ang babaw naman eh, doon talaga. Yun ang bumubuhay, yung hangin eh, yung espiritu na nasa butas ng ilong ng tao. Di ba, naintindihan niyo po ba yung sinabi sa Hilesis, natatandaan niyo? Pakinggan niyo sa 2:7. Babasa po tayo. At inalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayun, hininga ng buhay ang tawag sa Hinesis. Ang tawag naman kay Job, Espiritu ng Diyos. Nasa butas ng aking ilong. And God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kaya po, ang bumubuhay sa lahat ng tao, maging sa hayop, yung the same spirit of life. Ayan. Kaya lahat po, pati kriminal, may espiritu ng Diyos eh, sa ilong. Pati hayop, may espiritu ng Diyos eh. Yung buhay na hininga, sa Diyos galing yun eh. Kaya bumabubuhay ang tao at saka ang hayop, dun sa espiritu na yun, nasa ilong. Baka hindi kayo kumbinsido, ulitin natin muli ang 12:3. Pakinggan nyo. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Asa no? Butas. Kaya hayop, tao, may espiritu ho na bumubuhay sa kanya. Masamat mabuting tao, may espiritong bumubuhay. Ngayon, yan ho ang pagkakamali nung iba. Akala nung iba, pag sinabing espiritong nasa tao, yun na yung espiritong banal. Iba pa po yun. Iba pa po yung espiritong banal na ibinibigay ng Diyos, at hindi po lahat ng tao meron nun. Pakinggan nyo sa 8 ng Roma. Ganito ating mababa. Ang
Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ilan ng Espiritu yung nandyan? Ulitin po natin kung ilang Espiritu ang nabasa. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. May Espiritu na tayo. Meron pang sumasama dun sa Espiritu natin, may lumalakit pa. Alin yun? Yun naman ang Espiritu ng Diyos na banal. Yung pag lumakit yung Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu, yun ang nagpapatotoong tayo'y mga anak ng Diyos. Bakit? Meron mo kasing tao, ang kalakip niya hindi Espiritu ng Diyos. Buhay siya, kumikilos siya. Pero ang kasama niya hindi Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo kung sino kasama niya. Sa 8 ng Lucas. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at sa mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Kayo, meron ng tao kasama hindi Espiritu ng Diyos. Buhay siya. Meron siya Espiritu sa ilong, sa Diyos din yun. Pero buhay man siya at may Espiritu siya ng Diyos sa ilong, na ikinabubuhay niya. Pero kung kasama Espiritu ng mga demonyo. Yung mga anak ng Diyos, yun lang ang may Espiritu ng Diyos. Meron ng tao kasama hindi Espiritu ng Diyos. Buhay siya. Meron siya Espiritu sa ilong, sa Diyos din yun. Pero buhay man siya at may Espiritu siya ng Diyos sa ilong, na ikinabubuhay niya. Pero kung kasama Espiritu ng mga demonyo. Yung mga anak ng Diyos, yun lang ang may Espiritu ng Diyos. Ngayon, maraming tao nagkalat sa daan, Espiritu ng demonyo ang dala. Naniniwala ko kayo ron? Malay natin, baka dito meron ding mga may daladalang Espiritu ng Diyos, ano? Hindi rin natin alam kung meron din dito may daladala na huwag naman kayong magagalit. Ganun mo talaga kasi dalawang klase ng taong nabubuhay sa mundo. Isang taong sa Diyos at isang taong sa demonyo. Yung sa demonyo, natural ang dala mo yung espiritu ng demonyo. Yun ang umaakay sa kanya. 8:44 ni Juan. Kagayon sa inyong amang Diablo. Meron po bang anak ng demonyo? Meron. Sabi ni Kristo sa mga Hudyong kaaway niya ng una, kayo sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Kita niyo, may mga tao talaga sa demonyo. Pero huwag kayong mag-alala, kahit na tayo sa demonyo, pwede tayong pabutihin ng Diyos. Pakinggan nyo, 26:18 ng gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Naaalis po pala ang tao sa kapangyarihan ni Satanas, nadadala sa Diyos. Nasa atin din yun eh. Kung gusto nating magpaalisin kay Satanas, mananatiling ang nasa ating espiritu ng demonyo. Pero kung gusto natin pasakop sa Diyos, lalayas yung espiritu ng demonyo, sasakupin tayo ng Diyos, bibigyan niya tayo ng panibagong espiritu sa ating katauhan. Bukod dun sa espiritu ng buhay na nasa ilong. Kaya, ilan na ho ang napag-aralan natin? Katawan at espiritu. Dalawa na, no? Eh, ano naman yung kaluluwa? Kung may katawan, may espiritu, eh alin po yung kaluluwa? Pakinggan nyo, sa 2:7 babalik po tayo sa Genesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Alin mo yung nanggaling sa alabok? Yung ba yung katawan, ano? Nilalang ng Diyos ang tao galing sa alabok ng lupa. Yung katawan natin, nilalang po yan sa alabok. Ngayon, nung nagawa na, yari na. May buho,
May ilong, may mata, may paa, etc. May internal organs, etc. Bumbu na, wala nang kulang. Ano nangyari? Tuloy po natin ang basa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kaya, nung mayari na yung buong buo, may butas na, pati ilong ay may butas na. Siyempre, pag may butas ng ilong, may trachea na yun, papunta sa baga. Ando na rin mga bronchioles, ano? Ando na rin mga air sac para to complete the respiratory cycle. Ando na rin yung buong pagkatao. Afterwards, and God breathed into his nostrils the breath of life. Hiningahan sa kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. At ang tao, yung galing sa lupa, tapos hiningahan sa butas ng hininga ng buhay, yun, yung tao, naging kaluluwang buhay. And man became a living soul. Ano mo yung kaluluwa? Ngayon ang usapan. Sa Katoliko, yung kaluluwa, yun daw yung espiritu. Na pag namatay, aalis, parang nakakumot na puti, yun daw yung kaluluwa, yung espiritu. Iba po. Iba. Bakit iba? Eh sabi, katawan, kaluluwa, espiritu. Tatlo eh. Iba yung espiritu sa kaluluwa. Pakinggan nyo sa 4:12 ng Hebreo. Kapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at nabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Pareho ba yun? Yung palang kaluluwa at espiritu na paghihiwalay ng salita ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas pa kaysa alinman tabak na may dalawang talim, na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Therefore, impliedly speaking, iba yung soul sa spirit. Because the spirit can be separated from the soul. Tingnan niyo ang pagkakagamit ni San Pablo hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Kaya magkaiba ang kaluluwa at espiritu. Alin ang kaluluwa? Di balikan uli natin ang Genesis. Pakinggan nyo, baka meron tayong hindi napansin sa Diyos. Basa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabog ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yung hingahan na po ng Diyos ng hininga ng buhay, yung butas ng ilong ng tao, nagkaroon na siya ng malay, ano? Nagkaroon na siya ng senses. Sabihin natin, nandun na yung kanyang sense of touch, sense of smell, sight, taste, and sense of hearing, and other senses, because there are other senses other than the 5 senses identified by science. And I believe that there are more than 5 senses sa ating pagkatao. Akala nung iba, naniniwala ako sa siyensya. Naniniwala ako. But they have discovered only 5. I know of more senses. Gusto ko lang sanang patunayan sa pagkakataong ito, huwag kong palagpasin, baka may scientifico nakikinig. Di ba may sense of touch, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, at saka sense of sight. Yun ang 5 senses, mga major senses identified by science. And I know of something else. Alin mo yun? Pakinggan nyo sa 1:18 ng Efeso. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Naniniwala po kayo may mata yung ating puso?
Sabi ni Pablo, naliwanagan, sabi niya sa mga Kristiyano, sa Efeso, naliwanagan yung mga mata ng inyong puso. Sabi, buksan mo naman ang puso, wala ka naman makita ang mata ron. Pero ayon sa Biblia, may mata puso. Sino ang doktor dito nakapag-opera na ng open heart operation? Nakakita na ho kayo ng mata sa puso? Wala pa akong alam na report sa lahat ng medical journal worldwide na mayroong nagbukas ng dibdib at nakita yung mata sa puso. Meron tayong sense of sight. Pero there is another sense. Yung sense of sight ng puso. Ano klaseng sense yun? Nararamdaman nyo yun, nararamdaman ko yun. Minsan, nagkakaramdaman tayo kahit di tayo nag-uusap eh. Bakit? Pakinggan nyo sa kawikaan. Kung paano sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Ayun. Kung paano sa tubig yung mukha sumasagot sa mukha. Diba? Humarap ka sa tubig. Wala pa kasing masyadong magagandang salamin noon eh, no? Pero pumunta ka sa isang clear body of water, makikita mo sa tubig, yung mukha sumasagot sa mukha. Tama o hindi? Gano'n naman ang puso sa puso. Ano? Hindi sila nagbubuka bibig. Ha? Hindi sila naghihipuan. Kahit magkalayo, nagkakaintindihan yung puso ng magsing-iyo, gano'n. That is another sense. It is not just a mere sense of touch, because it can be felt without touching. Naniniwala kayo ron? Yung kaaway mo, malayo pa, kumakalabog yung puso mo. Siya rin yung gano'n. Diba? Hindi pa kayo naghihipuan, ha? Hindi pa kayo nagdadaldalan. Talagang kumakalabog na. Meron senses. Tama yun. More than the senses that was defined by science, meron pang mga ibang senses ang tao. Yung si Adan ay lalangin sa alabok ano. Yung alabok nilalang, pinasyon, mula sa paa hanggang ulo. Tapos hininga ng butas ng ilong ng hininga ng buhay. Naging kaluluwang buhay. Mayroong mga inilagay ang Diyos, pagkatapos na ang tao'y mabuhay na, mayroon na siyang hininga, nilagyan ng Diyos ng mga sangkap, yun ang nagbuo para tawagin siyang kaluluwang buhay, living soul. Mayroong senses that is not physical senses. Meron po tayong more than our being, we have another being inside us. Hindi naman ho kasi kagaya ng paniwala ng tao, basta tao lang ng tao. Hindi ho, sa Biblia, mas malawak ang definisyon ng tao eh. Pakinggan nyo sa 4:16 ng ikalawang Korinto. Kaya nga, hindi kami nanghihimagol. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. In this verse, Paul is speaking of an inner man, sabi niya. Bagaman ang aming pagkataong labas, pahina na ng pahina. Patanda na siya, pagod na siya. Bagaman ito pagod na, ang aming pagkataong labas, pahina. Gayon man ang aming pagkataong loob, nagbabago, palakas naman ang palakas. Tingnan ninyo, ha? Dito, Paul is teaching us something spiritual, something that is beyond the senses. Naniniwala kayo? That there are things beyond our senses. At yun ang nalalaman ng kaluluwa. Ang tao'y naging kaluluwang buhay. Maalam. Pag sinabi po kasing kaluluwa, doon lahat eh. Sama-sama lahat doon. Andun yung laman, buto, dugo, espiritu, senses, tapos yung values, yung lahat ng mga other things beyond the senses. Yun ho ang sinasabi sa Biblia, kaluluwa. Bumbuo na ho pag kaluluwa eh.
Pag sinabi mong katawan, hindi buo eh. Pag sinabi mong espiritu, hindi pa rin buo eh. Pag sinabi mong kaluluwa, buo na yun, kasama na lahat. Parang ganito. Pag sinabi mong Pilipinas, kasama ng Luzon, Bisaya at Mindanao. Pag sinabi mo yung salitang kaluluwa, kasama lahat yun doon. Kasama po lahat. Andun lahat yung kamalayan, yung mga values na ibinigay ng Diyos sa isang tao. Wala ka nang ipipintas, wala ka nang hahanap. Hindi sabihin, walang kulang pa. Pakinggan nyo sa unang Pedro 3, versikulo 20, na ng unang panahon ay mga suwain na ang tagapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. O tinan niyo sa daong. Ilan ho ang nasa daong naligtas sa tubig, sa pamamagitan ng tubig? Ilan ho? Pakinggan nyo. Sa makapid bagay, sa makapid, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makapid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ilan ho ang naligtas? Yung sa daong, 8 kaluluwa. Hindi mo sinabing 8 tao. Para i-emphasize na ang pagkakumpleto yung nasa daong. Because they are holy people. They are holy man and children of God. Alam niyo, yun lang ang 8 righteous na natira sa mundo. Wala namang mabanal nun. Lahat ng tao ng kurap na. Yung tawagin ni Pedro yun, yung nasa daong, 8 kaluluwa ang naligtas. Hindi niya sinabing 8 tao. Sinabi niya, 8 kaluluwa naligtas sa pamamagitan ng tubig. Kaya, that will support our claim na pag sinabing kaluluwa, nandun yung most important parts or entities of a human being. Mga kapatid, itong isang bagay na pinag-aaralan natin ito magsasanga-sanga ito sa paniniwala ng maraming iglesia. Ba't hindi subukin? Sa saksi niyo ba ang kaluluwa, ikaw yan. Kaluluwa yan. Itong taon to, kaluluwa yan. Yan, mismong tao yan ang kaluluwa. Sa saksi niyo ba? Ayan. Tingnan nga natin sa Biblia kung tama ang aral ng saksi niyo ba? At siya alam niya dahil dati siyang inaralan ng saksi. Di ba? Ang kaluluwa sa saksi, yan mismong tao na yan. Siya nagpapatuto, dati siyang nandun. Tingnan natin sa Biblia. Tama ba yun? Na yan mismo? Yan kaluluwa na yan? Pakinggan nyo. Sa unang hari, at nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit, at ang kanyang sakit ay malubha, na walang hiningang naiwan sa kanya. Matay ano? Yung tinutuluyan ni Propeta Elias na bahay, yung anak na lalaki nun, nagkasakit ng malubha, walang hiningang naiwan sa kanya. Ano ibig sabihin pag walang hininga? Patay. Ano nangyari? At sinabi niya kay Elias, ano ang ipakikialam ko sa iyo, o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalaala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. At kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid na kanyang tinatahanan at inuhiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking pinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na makaitlog at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. Yung bata na lalaki, binunata ni Elias 3 beses. Dumalangin siya sa Diyos. Diyos, dinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa kanya ang kaluluwa ng batang ito.
ng kaluluwa, kagaya ng paniwalang saksi. Eh kung yun na mismo, basta sabihin pabalikin ng kaluluwa. Ayun. Kaya maraming aral saksi kasi hindi naman sila talaga saksi. Ang saksi, nakakita at nakarinig. So, kat wala ka namang nakita, wala kang narinig. Tapos, sasaksi ka. Kahit sa Osgado, hindi ka tatanggapin. O, pumunta ka kay Judge, hindi ka tatanggapin. Wala kang nakita, wala kang narinig. Paano? Hindi na nasa Biblia kung sino saksi. 39:41. Pakinggan. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Sino yun? Sa makapibagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino mga saksing hinirang ng Diyos? Kami, ikaw, mga apostol, nagsikain, nagsinom, kasalo niya. Eh, ikaw kahit sa merienda, di ka nakasalo, paano ka naging saksi? Di wala ka namang nakita, di wala ka rin narinig. Paano ka naging saksi? Kaya yung aral nila, kung mo sila, hindi talagang saksi. Halilikaw-likaw na kung hindi mo maintindihan kung saan pinagpupulot. Ngayon, kalimutan muna natin sandali ang mga saksit, medyo mabigat-bigat itong ating pinupuntahan, mga kapatid. Kaya yung po pala kaluluwa nung hingahan si Adan ng hininga ng buhay at ibinigay ng Diyos sa kanya yung kanyang wangis at yung kanyang larawan. Alamin nyo kasi, hindi naman ang pagkakasulat ng Biblia, hindi naman po elaborately. Yan mo it was in fullness of brevity. Talagang brief na brief, malamang. Sabi ng Diyos, lalangin ng tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Nung bigyan niya na ng hininga ng buhay, yung nanggaling sa alabok na katawan, siyempre isinama niya na rin yung kanyang wangis at larawan. Kaya yung tao, nung makumpleto na ang kanyang being, tinawag siya'y naging kaluluwang buhay. Kaya yung kaluluwa, yun ang kakumpletohan ng sinasabing nilalang ng Diyos na tao. Hindi basta tao lang. Ngayon, di kumpleto na. Nasira yung kumpleto, yung kaluluwa, nasira. Alam niyo bakit ko sinasabing nasira? Pakinggan niyo sa Roma. Ganito ating mababasa. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan. Kaya ang buong nilalang naging alipin ng kabulukan, nagkaroon ho ng degradation. Shall we call it degradation? Nagkaroon ng pagbaba ang kaurian ng kaluluwang buhay na ginawa ng Diyos. Na tao, he have sinned and came fall short of the glory of God. Yung larawan ng Diyos na inilagay sa tao, yung kanyang wangis, naalis nung magkasala tao. Bakit? Ano nangyari? Pakinggan nyo. Sa 4:19 ng Efeso, ganito ating mababasa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila. Tingnan ninyo, sa kahadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila sa buhay ng Diyos. We were separated from the life of God. Yun bang ating kalagayan ngayon ay kagaya pa ng original creation? The original state of creation wherein God said that He is create man after our
after their own image and likeness, no more. Nagkaroon ng pagbaba ng kaurian ng kalagayan ng tao. Ang tao po ay he fell short of the glory of God according to the Bible. Nasa Roma yun, di ba? Pakibasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala, hindi umabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. They came short of the glory of God. Yun bang dating kalagayan, yung exalted being that is called in the Bible as a man and a living soul is no more like in its original state of being. Naalis yung kanyang dating katangiang maluwalhati nang magkasala si Adan at saka ang kanyang mga naging anak. Kaya ang tao ngayon, nagkakaroon ng kabulukan. Nakakabulok. Pati atin naman nabubulok. Alam niyo ba pati kaluluwa ng tao, epektado rin dyan sa pagkabulok ng laman? Pakinggan niyo kay Pedro, ganito ang ating mababasa. Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masasamang kita na nakikipaglabang sa kaluluwa. Mga minamahal, ipinamamalig ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kanyo yung masamang pita ng laman daladala natin. Kabulo ka ng hinaharap niyan eh. Pati kaluluwa, nilalabanan yan eh. Kanyo, kaya dalawang talata ilagay mo para kumpleto sila. Tignan ninyo, pati yung ating kaluluwa, apektado ng ating ginagawang mga kabulukan ng ating laman. Yung mga immoralities natin, yung infidelity, yung ating mga transgressions, yung ating masasamang kaisipan, yung ating masasamang nasa ng kalooban, yan ang imi-epekto sa kabuuan ng ating kaluluwa sa Biblia. Kaya alam nyo, nanganganib ngayon sa kapahamakan. Alin kaya ang nanganganib sa kapahamakan? Siyempre, nabubulok eh. Katawan, pati kaluluwa, epektado ng kanyang ginagawang masama. Ano nanganganib ngayon? Ano ngayon ang pupuntahan nanganganib? Pakinggan nyo. Sa Mateo, Kapitulo 10, ganito ating mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong mga pupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Alin ho ang mapupunta sa impyerno? Ganyan kung alin ang mapupunta sa impyerno. Ulitin ho natin ang talata. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yung mga pupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kasalang ba espiritu? Dalawa lang ang binanggit ni Kristo. Tanungin sa pastor yun, di nila alam. Pinag-aralan ko na lahat ng mga doktrina ng mga pastor-pastor, pati mga pastro, pati mga iba-ibang iglesia sa buong mundo, ha. Diyan lang, conflicting ang ideas, eh. Sige, tanungin mo pastor mo, alin ang mapupunta sa impyerno? Di ba tama sabi sa Biblia, katawan at saka kaluluwa? Asan yung espiritu? Saan napunta? Tanong sa pastor mo, pag hindi niya na kaya sagutin, itanong mo kay Soriano. Sasagutan Biblia. Kaya lang, tanong mo na sa pastor mo, alin ang nanganganib? Alin ang nanganganib sa kapahamakan? Huwag kayong matatakot sa pumapatay ng katawan. Dapat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Bagkus ay ang katakutan ninyo ang makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sino yun? Sino yung pwedeng makapuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno? Sino? Ay, naku,
mali, kapatid. Ulitin natin ang talata. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Sino mo ba pumapatay ng katawan? Ha? Sinilito ko. Di ba? Pumapatay ng katawan yan. O, sino pa? Si Singapore. Di ba pinatay yung katawan ni Delia Maga at saka ni Flor Contemplacion? Sino pumatay? Di ba? Ang gobyerno ng Singapore? Oh, sino pumatay sa katawan ni Rizal? Ang gobyerno Espanyol. Kahit anong tago ang gawin nyo, gobyerno Espanyol ng iglesyang kinagis na natin ang pumatay kay Rizal. Tama o hindi? Kay Padre Gomez, 30 Pilipinong tumutol sa pamamahala ng Espanya. Sino pumatay? Padre Gomez, Burgos at Zamora. Sino pumatay? Oh, sabi ni Kristo sa mga Kristiyano, huwag kayong matatakot sa pumapatay ng katawan, dapat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Bakos ang katakutan nyo yung makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sino ba nagbubulit sa impyerno? Ang Diyos, hindi si Satanas. Kasama ang mabubulit si Satanas dun. Yung iba nagkamali sa pagbasa noon, ang nagbubulit daw sa impyerno, Satanas. Ba't ka matatakot kay Satanas? Huwag ka matatakot kay Satanas. Ang nakakapagbulit sa impyerno, ang Diyos. Pati si Satanas, ibubulit nga ron eh. Parang ganito. Si Pedro, hindi siya ang pinagtayuan ng iglesia. Hindi siya ang pinagtayuan. Kasama siyang itinayo sa ibabaw ng bato. At ang bato'y si Kristo, hindi si Pedro. Amen. O kaya, tandaan niyo mga kapatid, ang takot, dahil natakot tayo sa Diyos, siya ang may kapangyarihang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. O alin ang nanganganib sa kapahamakan? Alin? Katawan at kaluluwa sa kasama ang mabubulit si Satanas dun. Yung iba nagkamali sa pagbasa noon, ang nagbubulit daw sa impyerno, Satanas. Ba't ka matatakot kay Satanas? Huwag ka matatakot kay Satanas. Ang nakakapagbulit sa impyerno, ang Diyos. Pati si Satanas, ibubulit nga ron eh. Parang ganito. Si Pedro, hindi siya ang pinagtayuan ng iglesia. Hindi siya ang pinagtayuan. Kasama siyang itinayo sa ibabaw ng bato. At ang bato'y si Kristo, hindi si Pedro. Amen. O kaya, tandaan niyo mga kapatid, ang takot, dahil natakot tayo sa Diyos, siya ang may kapangyarihang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. O alin ang nanganganib sa kapahamakan? Alin? Katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun ang nanganganib sa impyerno. Alin ang dapat iligtas? Diba? Kung yun ang madadala sa impyerno, alin ang ililigtas? Diyan lang ang katakot-takot ang diskusyon dyan. Alamin po natin sa pagtuturo ng Biblia. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.